ko lang alam kung road nila guys, oh. Afternoon guys, and welcome back to our channel. So for today's video is iikutin natin ang Mindanao. So ngayon nandito tayo sa Iligan City. Dito tayo magsisimula, magpapagas up lang siguro tayo dyan, then babakbak tayo papuntang Iligan City, Cagayan de Oro pala. Andito na tayo ngayon sa may Alubihid. So hindi na tayo masyadong nakapag-video kanina dahil bigla-bigla na lang umuulan. Tinago ko na lang muna yung action camera natin. So time check natin ngayon, exactly 4 PM na. Malapit na rin tayo sa Cagayan de Oro. 2 bayan na lang bago mag-Cagayan de Oro. Dito tayo magpapahinga ngayong gabi, and then bukas agahan natin yung biyahe. Yun na lang ang gagawin natin. Agahan na lang natin yung biyahe bukas para medyo malayo yung marating natin. So yun lang guys, update ko kayo ulit mamaya. So good morning guys, andito tayo ngayon sa Cagayan de Oro. So nakapagpahinga na tayo, and itutuloy na natin yung plano nating Mindanao Loop. So time check natin ngayon, it's 6:31 na ng umaga. So dire-diretso na to, stopover sa mga gandang views, and kung saan man tayo abutin ng gabi, doon na tayo matutulog. Siya nga pala guys, Saturday ngayon, so maraming nagra-ride doon sa may club area. So instead of coastal road tayo dadaan, parang mas maganda dumaan doon sa Claveria since Saturday ngayon, maraming nagra-ride. Siguro doon na rin tayo magbe-breakfast sa may Claveria. So yun na lang ang plano natin, and then the rest will be along coastal road na. So update nga pala, nandito pa rin tayo sa Cagayan de Oro, pero sa may sa may labasan na. We are entering the municipality of Taguluan. So kung naalala nyo, kung nakapanood kayo nung first part ng Mindanao to Manila ko, dito ko sinimulan yung video natin. Time check natin ngayon, it's 6:55 na ng umaga. So kung nakikita natin, marami ng mga motorista na pumupunta doon kasi sikat po talaga na lugar ang Claveria sa mga motorista. Yung mga mahiling magmotor, usually doon sila nagbe-breakfast ride during the weekends. So, I love Taguluan. Guys, kung nakikita nyo yung mga bundok na yan, dyan tayo aakyat. Dyan yung Claveria. Yan yung aakyatin nating bundok mamaya. Medyo traffic tayo ngayon. Hindi ako magaling sa singitan kaya hindi ako basta-basta ang sumisingit. Mas gusto ko yung sigurado. Okay guys, dito banda kakanan na tayo. So kung didiretso tayo dyan na yung coastal area ng Misamis Oriental. So kasi plano natin mag Claveria, kakanan tayo dito. And tutok na tutok sa atin yung araw. Okay lang, nakikita pa naman. Alright guys, update natin. Bayan ng Claveria. Sobrang lamig. Naka-jacket na ako pero nilalamig pa rin ako. Pero tignan mo naman si kuya, naka-jersey lang. Grabe, sanay na sila sa klima dito. Tingnan nyo naman yung view guys, ang ganda. Sarap magmotor dito. So kahit na tinatamaan ako ng sinag ng araw, malamig pa rin. Alright guys, kakalagpas lang natin sa poblasyon. So as you can see, clear skies ang Claveria. Sarap mag-ride pag ganito. Ganda pa ng view. Woohoo! Lamig. So update natin. Oh, andito na tayo sa municipality mismo, Municipal Hall ng Claveria. Picture picture. Picture picture. Shout out. Anyways, okay, time check natin ngayon, it's 7:32 ng umaga, and nasa municipality of Claveria pa rin tayo. Medyo mahaba-haba tong Claveria, pero sulit naman kasi ang ganda ng view.
Alright guys, update. Tapos lang natin kumain. Nandito pa rin tayo sa may Claveria. So kumain lang tayo and then nagpalipad din ng drone. Tingnan nyo naman. So time check natin 8:22 na ng umaga. So 8:22 na, nasa Claveria pa rin tayo. Ganda ng view. Pero kailangan natin magtipid ng oras kasi malayo pa yung lalakbayin natin. So according to Google Map, 2,200 kilometers yung lalakbayin natin para sa Mindanao Loop. Nakalimutan ko yung exact exact distance niya. Di ko alam kung ilang araw natin lalakbayin yun, kaya habang maganda yung panahon, bakbak tayo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Okay guys, update. Nasa may bayan na tayo ng Magsaysay. Time check natin ngayon, it's 9:36 na ng umaga. Dagat na yung sa kaliwa natin. Sa coastal area na tayo ng Northern Mindanao. Diretso pa rin tayo, back papunta sa target natin, Surigao del Sur. Papasok na tayo sa bayan ng Carmen. And papasok na din tayo sa region ng Caraga. So nandito na tayo sa Agusan del Norte. Welcome to Caraga region. Bagong probinsya, bagong region na tayo. So time check natin, it's 9:54 ng umaga. So medyo maganda yung biyahe natin, medyo mabilis kasi maganda yung panahon at maganda yung daanan. Na ano lang talaga tayo dito sa mga malalaking sasakyan. Dito lang tayo na delay sa Mount Carmel View Park. Hindi pa ako nakakapunta dyan. Ano ko yung makikita dyan? Next time na yun. Alright guys, update. Bayan ng Nasipit na tayo. Yan yung pier ng Nasipit. So, dyan sila sumasakay yung mga pumupuntang Cebu, Bohol, Manila, dito sa may Caraga region. Time check natin, it's 10:10 na ng umaga. As you can see, maganda pa rin yung panahon. Alright guys, update. Bayan ng Buena Vista. So ang susunod na bayan ay ang Butuan City na. So time check natin ngayon, it's 10:21 na ng umaga. Bilis nga yung biyahe natin ngayon since maganda yung weather, maganda yung panahon at maganda din yung kalsada natin. Kitang kita natin yung kalsada. Welcome to Butuan City. Maghahanap lang siguro tayo ng 7-Eleven dito para makapagpahinga tayo ng konti. Mga kahit 10 minutes lang na pahinga. Then back ulit. Pero plano ko sa Diversion Road dumaan eh. So I doubt merong 7-Eleven doon. Siguro kung saan tayo makahanap ng 7-Eleven or anong convenience store man, eh, doon na lang tayo magpapahinga. Okay guys, Bangkasi roundabout. So kung didiretso tayo dito is dyan yung Butuan City. Dito naman sa kaliwa, dyan yung Butuan Airport. So dito sa kanan ang Butuan Diversion Road. So dito tayo pupunta sa Diversion Road para maiwasan natin ang city. Medyo traffic kasi sa city kaya mas preferred ko dito dumaan. Okay guys, Diversion Road na tayo. So babalikan ko na lang kayo ulit mamaya.
Alright guys, approaching na tayo sa dulo ng diversion road. Dito, kakaliwa na tayo papuntang Surigao City. So kung kakanan ka naman dito, papuntang Surigao del Sur dyan, dire-diretso sa Davao. So since Mindanao Loop yung gagawin natin, so dapat dadaan muna tayo ng Surigao before papuntang Davao. Siguro may 7-Eleven na dyan sa may unahan. Pahinga lang ng mga 10 minutes, back ulit. Ganda pa rin ang daan, no? Ito sa Agusan del Norte at Surigao del Norte, ito talagang may mga magagandang daanan dito sa dito sa Northeastern Mindanao. Kasi pagdating mo sa mga del Sur, medyo pangit na yung mga daanan. Compare mo doon sa Samar at sa Quezon, Laguna and Quezon, mas maganda pa rin yung daanan dito kaysa doon. Guys, sa may Ampayo na tayo. So kung kakanan tayo dito is Surigao City, and kung kakaliwa tayo, Cagayan de Oro. Kanan para Surigao City. Pero hindi na tayo aabot sa Surigao City dahil sa may badass, didiretso na tayo, hindi na tayo kakaliwa papunta ng Surigao City. So malaman nyo na lang kung ano yung sinasabi ko mamaya pag madaanan na natin yung sa may badass. Welcome to Cabadbaran City. Umabot na tayo dito sa paghahanap ng 7-Eleven. Ginuhitan lang tayo ni Kuya. Yung prediction nila na may kalat-kalat na pag-ulan pagkahapon, parang matotoo. Tapos lang natin magpahinga sa may 7-Eleven. So diretso na tayo dito. Time check natin 11:29. Siguro sa may badass na tayo kakain or kung saan man tayo abutin ng gutom. Medyo busog pa kasi ako. Late na rin kasi ako nag-breakfast kaya medyo busog pa. So palabas na tayo ng Cabadbaran City. Nasa bayan na tayo ng Tubay. Medyo makulimlim yung sa unahan natin. GG tayo. Sana wag lang tayo abutan ng ulan. Dire-diretso lang tayo. Kasi pag inabutan tayo ng ulan, babagal yung takbo natin. So konti lang yung tatapos natin ngayong araw. Back habang wala pang ulan. Itong daan papuntang Surigao City. Tingnan nyo, ang ganda. Pwede kang mag top speed dito. Kaya lang, syempre alalay lang tayo. Sa 80-90 lang tayo. Okay na yun para sa Honda Click. Siguro sa unahan maganda naman yung panahon. Wag lang sana tayo abutan ng ulan dito. Bayan ng Santiago. Sarap magmotor. Lalo na pag ganito yung mga kalsadang dadaanan natin. Sobrang sarap magmotor. Nakatanggal talaga ng stress. Wow, ganda. So ito guys, dinaanan na natin to nung Mindanao to Manila natin. Kaya lang, nung mga time na yun is umuulan. So hindi nakikita yung ganitong view. At saka hindi tayo makapag-focus sa view kasi doon tayo nakafocus sa pagmamaneho natin kasi umuulan. Kaya ngayon parang kahit pangalawang beses na natin magmotor dito, hindi naman pangalawang beses, pangatlong beses na natin magmotor sa lugar nito, namamangha pa rin ako sa mga view. Alright guys, update, nasa bayan na tayo ng Kitcharao. So dito sa kaliwa natin ang Lake Mainit. Di ko alam ba't tinawag nilang Lake Mainit yan. Ano kayang dahilan? Mainit kaya yung lake na yan. But anyways, time check natin ngayon 12:04 na ng tanghali. Di pa naman ako gutom, pero naghahanap ako ng pwesto para makapagpalipad tayo ng drone. Alright guys, kakatapos lang natin magpalipad ng drone dito sa may Lake Mainit. Nagpalipad na ako ng drone habang ganda pa ang panahon dahil hindi ako nakapagpalipad ng drone dito last nung Mindanao to Manila natin gawa nga ng sama ng panahon. Ngayon slowly
back na naman tayo punta sa may Badass. Hindi ko lang alam kung barangay ba yung Badass or municipality. Hindi ko lang sure. Medyo malakas din yung hangin dito. Kaka-change lang din natin ng battery ng drone at ng ating action cam kasi na-lowbat din tayo. Saktong hinto lang, konting pahinga, palit ng mga batteries, palipad ng drone, and then back ulit. Kung napapansin nyo, hindi na ako nag-Google Map dahil alam ko naman kung saan tayo dadaan. Hindi ko lang talaga alam kung gaano na tayo kalayo sa lugar nating pupuntahan. Well, anyways guys, update ko kayo ulit mamaya. Ang ganda nung sa taas, oh. Overlooking. Wow, ganda. Parang nasa Claveria ka lang, pero Surigao na pala. Ganda ng mga overlooking dito. Nasa bayan na tayo ng Kitcharaw guys. Time check natin 12:33 ng tanghali. Diretso pa rin tayo. Okay. Aray, ganda ng daan guys, oh. Ganda ng view. Straight yung kalsada. Lakas lang ng hangin. Parang natutulak tayo pa kaliwa. 1 kilometer na lang barangay Badass or municipality. Basta Badass na, 1 kilometer na lang. So magpapagas lang tayo. Ito, Badass na nga pala. Maghanap lang tayo ng Petron or Shell dito sa may Badass. And then ito yung sinasabi ko. Kung kakaliwa ka dito is Surigao City, kung didiretso ka is Tandag City. So dito didiretso tayo, di na tayo pupunta sa may Surigao. So didiretso tayo dito. Alright, so maghahanap lang tayo ng gasoline station dito. Petron or Shell ang preferred ko, pero kung wala, no choice tayo. Update guys, bayan ng Placer. Time check natin 1:04 na ng hapon. Naghahanap pa rin ako ng Shell or Petron. Mabot na lang ako sa Placer, wala pa rin. Di ko alam kung merong Shell or Petron dito, pero kung may madadaan naman tayong kahit anong gasoline station, magpapagas na tayo kesa naman matuyuan tayo dito. So yun na nga, sa kakahanap natin ng Shell or Petron, wala tayong nakitang gasoline station. So no choice tayo, bote-bote. Kumuha na ako ng 1 litro lang, 1 litrong unleaded lang. And then sana makahanap tayo ng mga malaking gasoline station sa susunod na bayan. So dapat nag full tank na ako nun sa may Badass. Anyway, charge to experience. Kasi sa part na ito, baguhan ako sa part na ito kasi 2 or 3 beses lang ako nakapagmaneho dito, and medyo matagal-tagal na yon. So hindi ko alam yung mga lugar-lugar. Bacuag, sabi niya Bacuag, Municipality of Bacuag. So meron daw maliit na gasoline station dito sa may Bacuag. Hahanapin natin para makapag-gas up tayo. 248.63, 3.77 liters. Nakapagpagas up na tayo dito sa may Bacuag ba? Basta yun na. Napag-gas up tayo, wala na talagang nakitang Shell or Petron dito dito banda. So no choice tayo. Gas up tayo sa kung anong gasoline station na nakita natin. So anyways, according sa napagtanungan natin kanina, nasa may 3 oras pa daw, 3 to 4 hours pa daw ang Tandag City from dito sa Bacuag. So nakadepende daw yan sa pagpapatakbo natin. So sabihin natin nasa 4 hours kaya mabagal tayo magpatakbo, and then baguhan tayo sa lugar na ito. Di natin alam yung lugar, kaya yun lang. So sa area na yun guys, parang umuulan na. Huwag naman sana. At saka dito sa pupuntahan natin medyo madilim na rin. O sana hindi tayo abutan ng ulan dyan. Okay guys, update ko na lang kayo. Back tayo habang wala pang ulan. Alright guys, kakalagpas lang natin ng Bacuag. Hindi ko sure kung nalagpasan na ba natin ang Bacuag or part pa to ng Bacuag. Basta dito na tayo sa mga mining area nila. Diretso lang tayo. Claver.
Alright, dito tayo sa pinaka-sentro ng bayan ng Claver Mines Polyclinic. So it means pagmimina siguro yung pangunahing hanap buhay ng mga tao dito. Hindi ko sure, siguro lang. So dire-diretso lang tayo. Sarap ng mga twisties dito. Kapit na kapit yung mga gulong natin. Kalaban lang natin sa mga area na to is yung mga aso eh. Nakakatakot, baka biglang tumakbo. Wow, Seco dangerous curve daw. Wow, ganda. So di ko lang alam ba't hindi nila sinali sa ruta na to. Hindi nila sinali sa Philippine Loop yung ruta na ito. Instead doon sila pumunta sa may shortcut. Eh kung Philippine Loop yung pagbabasehan, dapat yung buong Pilipinas yung inikot eh. Ganda ng lugar na to oh. Dapat kasama talaga sa ruta nila to, sa Philippine Loop. As you can see guys, yung lupa nila dito is pula. So yan yung sobrang dulas na lupa, and yan din yung lupang miniminahan nila. So kung ano-ano atang mga metal yung nakukuha nila sa lupa dito sa may Surigao del Norte at Surigao del Sur. Pagmimina ang pangunahing kabuhayan ng mga tao dito. We are leaving Barangay Taganito. Social ang Barangay Taganito. So sad to say, kahit anong gawin natin, kahit ano pang sabihin natin, meron talagang effect ang mining sa ating environment. Kayo nang mag-judge pagdating nyo dito or pag dumaan kayo dito. O diretso pa rin tayo, back pa Tandag City. So hahanap tayo ng ng beach na pwede tayong mag hammock gaming. Kasi dala ko naman yung hammock at yung mga camping na lutuan. So at least magamit natin. Ganda ng coastal road nila guys oh. Wow. Mas lalong nagtataka tuloy ako bakit hindi nasama to sa ruta ng Philippine Loop. Sayang, ang ganda. Ganda mag-ride dito. Basta ganito lang yung panahon, wag lang umulan. Seco guys. And look at the view. Eastern Mindanao guys. Eastern Mindanao. Wow, ganda. Diba may cove pa sila. Ganda na dito. Ganda pa ng daan. Puro twisties nga lang. Siguro pwede tayong magpalipad ng drone dito. Papalipad ako. Tapos lang natin magpahinga at nagpalipad natin tayo ng drone. So back na tayo. May bus pa dito. Binubusinahan ako ng bus. So yun lang. Ganda ng view dito. Kaya lang kapag pagpalipad mo na ng drone, kitang kita mo na yung epekto ng mining sa lugar. Okay, so time check natin, it's 2:21 na ng hapon. So medyo malayo-layo pa yung babiyahiin natin, yung target na lugar natin ngayong umaga. Yun lang guys, back tayo ulit. Alright guys, Cantilan, Madrid, Carmen. So kanan daw tayo dito.
Kantilan is 6 kilometers pa. So time check natin, it's 2:53 na ng hapon. Carrascal, okay, nasa Carrascal na pala tayo. So from Carrascal, 6 kilometers pa Kantilan. Madrid 11, Carmen, Lanuza, right. So hindi ko sure kung dito rin papuntang Tandag. So nasa Kantilan na tayo ngayon. Time check natin, it's exactly 3 o'clock. Back pa rin tayo, ang ganda ng panahon. Biyahe tayo hanggang Barubo, Surigao del Sur. Tingnan natin kung aabutan natin ang Barubo before magdilim. Nasa bayan na tayo ng Madrid. So time check natin, it's 3:09 na ng hapon. So Madrid na tayo. So, wala tayong Google Map. Magtatanong-tanong na lang tayo pag di na talaga tayo sigurado sa dadaanan natin. Target natin ngayon is Barubo. Doon tayo matutulog. Oh, ganda. Municipality ng Carmen. So time check natin, it's 3:70 na ng hapon. Saan to pupunta? Parang walang kuryente dito. So Carmen Fire Station. Oh, ganda dito. Kakatapos lang natin magpahinga dun sa may Carmen. So may nakita akong street food, kaya tumigil ako at kumain. Kasi hindi pa tayo nagla-lunch eh. So yun na siguro yung lunch ko. And then tinignan ko sa Google Map kung gaano pa kalayo ang Tandag City. So may mga 48 minutes pa daw. Medyo malapit na tayo sa Tandag, pero ang target natin is ang Barubo. Titingnan natin kung aabot ba tayo sa Barubo before dumilim or before 7. So time check natin ngayon, it's 3:40 na. Ganda ng coastal road nila. Update, Tandag City na tayo. So time check natin, it's 4:32. Try natin umabot sa Barubo. Doon tayo matutulog sa Barubo. Since medyo maaga pa, mas mabuti pang lubos-lubusin natin yung oras at saka yung panahon. Maganda yung panahon eh. So di ko alam saan yung daan. Diretso lang ako. So yun nga, nag-stop over lang tayo sa may I Love Tandag para lang magpa-picture, tapos back na tayo. So nakapin sa Google Map yung Caguait Beach, pero check lang natin kung doon ba tayo. Kung medyo maliwanag pa, diretso tayo sa may diretso tayo sa may kung saan yung pinakamalapit na, kung saan tayo maaabutan ng dilim, doon tayo hihinto. Pero yun na nga, medyo gabi na rin. Time check natin 4:53, so almost 5 o'clock na. So baka nga sa Caguait na lang tayo papahinga. Maghahanap tayo doon ng pwede nating masabitan ng duyan, at magduduyan na lang tayo. Nasa bayan na tayo ng Tago. So dito daw tayo sa diversion road dadaan para di na tayo matraffic dyan sa loob ng bayan. Sabi ni Google Map eh, as long as wag naman niya akong ililigaw tulad ng dati. Okay, diversion road, postal road. Okay, mas maganda dito. So yun na nga, final na nga guys. So doon tayo matutulog sa Caguait. Doon tayo maghahanap ng beach na pwede nating pagsabitan ng duyan. So ito na, nakapin na sa ating Google Map, Caguait. So, I think White Sand Beach naman yon. So pwede tayong as long as mayroong affordable na accommodation. So medyo mahaba-haba yung natin ngayon. Actually ang ini-expect ko lang is dadatnan na tayo ng alas 6 sa may Tandag. So medyo maaga tayo ngayon, which is good kasi maganda yung panahon. Tingnan mo naman, sino ba namang ayaw bumiyahe sa ganitong panahon? Sarap magmotor. So dagat na ito. Medyo malakas yung alon. So tambayan ng mga tao kapag hapon. Siguro kapag gabi marami rin tao dito. Hindi siguro kasi walang ilaw. Mali pa yung Pasko, bayabas. Yun yung malaking bayabas. Hindi siya mukhang bayabas. Kung alam mo yung naiisip ko. So back pa rin tayo para sa Caguait. Grabe, nakaputito sila kuya. Sila takot madumihan.
Okay guys, papasok na tayo sa Caguait Beach. So, titingnan natin kung ano ba tong beach nila sa Caguait. Sana maganda, sana may maayos na CR para doon na tayo matutulog. Eh, kung negative, hanap ng iba. Di pwede walang CR. GG tayo dyan. Dami ng mga insektong nagliliparan. Kung hindi ako naka-visor, diretso yun sa mata ko sigurado. At dead end. Ito daw ang Caguait Beach. Walang dagat dito. Yun ba? Naman yun yung nakalagay GG. Negative tayo dito guys. Balik tayo. Okay guys, balik tayo. Negative tayo dito. Na-scam tayo nung picture sa may Na-scam tayo nung picture sa may Google Map. Balik tayo, balik. Dito pala ang Caguait Beach. So, for sale na. Ganda, White Sand Beach. Alon, sakto lang. Hindi ko lang alam pag umaga. Foreigner dito.